Magandang gabi po. Ako nga po pala si Jabar na taga Malolos, Bulacan. At gusto ko lang pong ibahagi ang aking mga kwentong kababalaghan. Na-experience ko po ang aking unang nakakatakot na karanasan noong ako'y grade 5. Isa po ako sa paboritong apo ng aking lola Mayang. Siya po ang nag-alaga sa akin simula po nang magkaroon ng pangalawang asawa ang aking mama. Lagi po akong kasama ng aking lola kahit saan man po siya magpunta. Kaya lamang po ay makailang beses nang na-stroke si lola. Sa tuwing dinadala ako ng aking tita para dumalaw, ay laging naiiyak sa tuwa ang aking lola kapag ako'y nakikita. Ngunit sa pang-apat na stroke ni lola, ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Sobrang lungkot at durog na durog ang puso ko noon. Kalilibing pa lang ng aking lola Mayang noon. Sa sala muna natulog ang aming mga kamag-anak at sa kalagitnaan ng pagtulog ay nabulabog kami sa iyak ng aking tito. Ang sabi ng tito ko ay narinig niya daw ang boses ni lola at tinatawag ang pangalan ko. Jabar, Jabar. Ang sabi raw nito na wari ibinubulong ni lola sa tenga niya. Ginising kaming mga nasa kwarto. Kasama ko noon si mama at mga kapatid ko. Dali-dali kaming pumunta sa sala. At noon ngay mismong kami na rin ang nakakarinig sa boses ni lola. At tinatawag nga ako nito. Binalot ng takot ang lahat. Ngunit naisip namin na sabay-sabay kaming magdasal. Unti-unti namang nawala ang boses ni lola. Ang akala namin ay yun na ang una't huling pagpaparamdam ni lola Mayang. Mga ilang gabi na ang nakalipas. Habang natutulog ang aking lolo Benny, ay meron siyang naaninag na babaeng nakatabi daw sa kanya sa higaan. Maya-maya pa'y nakilala niya ngang si lola Mayang ito. Umiiyak daw ito at tinatawag ang kanyang pangalan. Pinagparamdaman din ni lola ang aking stepfather. Tila may umiihip daw sa tenga niya at may bumubulong. Maging ako ay di nakaligtas sa pagpaparamdam ni lola. Natutulog din kami noon nang may maramdaman akong may lumalakad banda sa aking ulunan. Dinig na dinig ko ang mga yabag dahil sa lapag lang kami nakahiga. Nung una, inakala kong si mama ko lang yon. Ngunit pagtingin ko sa tabi ko, ay tulog na tulog ito. At maging ang mga kapatid ko. Nagtaasan ang aking mga balahibo at pakiramdam ko'y parang unti-unting lumalaki ang ulo ko. Makalipas naman ang isang buwan ay natigil na din ang pagpaparamdam ni lola. Marahil ay pahiwatig na rin ito na nanahimik na rin ang kaluluwa ng aking lola Mayang. Lumipas nga ang panahon at ako'y nagbinata na. Nagkaroon na rin ako ng trabaho. Nakapagtrabaho ako bilang isang telemarketer sa isang ink refilling company sa Caloocan. Pero dito pala sa lugar na to, muling makakaranas ako ng mga katatakutan. Stay in ako sa pinapasukan ko. At tuwing hating gabi, kapag ako'y nasa aking higaan na, ay meron akong natatanaw na palakad-lakad na babaeng nakaputi. Hanggang sa lagi na lang akong binabangungot. Hindi ako makahinga na tila ba may nakadagan sa akin. Pagmulat ng mga mata ko, ay may nakita akong dalawang batang nakatapak sa aking tiyan.
Dali-dali itong nagsitalon at tumakbo palabas ng kwarto. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako nung mga oras na yon o totoong nangyari yun. Pero ramdam ko talaga yung bigat sa tiyan ko nun. Pagkalipas ng 1 taon, dumating naman ang tatay ng dati kong amo. Residential office yung workplace ko. So bahay talaga siya. Kaya sama-sama talaga kami doon. Bulag ang tatay ng dati kong amo. At dahil na rin sa katandaan, ay hindi na rin ito makalakad ng mag-isa. Isa ako sa mga umaalalay dito kapag pupunta siya sa CR. Hanggang sa dumating na ang panahon ng kanyang pagpanaw. Nakiramay kaming lahat ng mga empleyado noon at nakipaglibing. Makalipas ang ilang buwan, ay muli na naman akong nakaramdam ng kababalaghan. Hanggang Biyernes lang ang pasok namin, kaya usually after work, lahat kaming mga nakastay-in ay nagsisipag-uwian na sa kanya-kanyang lugar. Ngunit isang Biyernes ay hindi ako umuwi sa amin sa Bulacan at naiwan akong mag-isa sa aming tinutuluyan. Bandang 2:00 ng madaling araw ay umihi ako. Bumalik ako sa pagkakahiga ko. Wala akong damit pang itaas noon. Maya-maya'y may naramdaman akong may humaplo sa aking likuran. Ramdam ko na may mainit na palad na humagod sa likod ko na parang kamay ng sa isang matanda. Dahil ramdam ko rin na kulubot na ito. Dahan-dahan akong lumingon. Ngunit paglingon ko ay walang tao. Nag-hysterical talaga ako ng mga oras na yon at dali-daling binuksan ang lahat ng mga ilaw. Hindi na rin ako nakatulog noon at panay ang aking dasal. Noon ko lang nalaman na ang hinihigaan ko nga pala ay ang dating higaan na matandang nakasama namin noon. Sa ngayon po ay sa ibang kumpanya na po ako nagtatrabaho. At awa naman po ng Diyos ay wala pa naman pong panibagong katatakutang nagaganap. Pero kung meron man, ay alam kong ang malakas na pananalig sa Diyos ang siyang magiging mabisa kong panlaban. Ako po si Yeng at kwento po namin itong 4 na magbabarkada. Ako, si Fe, si Mia at si Alvin. Si Alvin lang ang lalaki. Becky ito. Childhood friends kami na super close sa isa't isa at kapag di busy sa kanya-kanyang work ay kami-kami talaga ang laging magkakasama. Sa tuwing sumasapit ang mahal na araw, ay nakaugalian na naming magbabarkada ang magbakasyon. At nung summer nga na yon, ay sa Zambales kami nagpunta. Sa isa sa mga lumang bahay sa iba kami tumira. Medyo creepy yung bahay. Para kasing haunted house. Mapapansin mo talaga na niluma na ito ng panahon. Maalikabok at maagiw. Ito ang kinuha namin dahil sa mura ang renta. Isa pa, sabi ni Alvin, ay kailangan naming magtipid para yung pera namin ay sa pang good time na lang mapunta. Habang lumalakad kami sa kahoy na sahig ay lumalangit-ngit ito para tuloy kaming nasa isang horror movie. Actually, believer ako ng mga multo, engkanto at aswang. Nang pumasok na kami sa bahay, ay kinutuban na ako ng masama. Medyo nakaramdam ako ng takot. Pero di ko na lang ipinahalata sa mga kaibigan ko.
Maraming kwarto sa loob ng bahay. 5 lahat. Kaya tig-isa kami. Oh, kanya-kanya tayong linis ng kwarto ha? Ang sabi ni Alvin sa amin. Kahit sabihin na ito lang ang di tunay na babae sa amin, mas daig pa din kami nito pagdating sa mga gawaing bahay. At siya ang nanay-nanayan ng barkada. Inilaan namin ang buong maghapon namin sa paglilinis. Habang naglilinis ako ng kwarto ko, ay may nakita akong isang lumang libro. Pula ang pabalat nito, hardbound, pero walang title sa harap. Na-curious ako, kaya binuklat ko to. Hindi ito in Tagalog at hindi rin in English. Nakasulat ito sa wikang Latin. At dahil sa hindi ko naman ito maintindihan, ay ibinalik ko na lang ulit ito sa side table ng kama. Nang makatapos na kaming lahat sa paglilinis ng mga kwarto namin, ay nagkayayaan ng barkada na maglibot-libot muna sa labas at maghanap na rin ng makakainan. Pagbalik naman namin sa tinutuluyan namin, ay nag-inuman naman kami. Puro kami kwentuhan, harutan at tawanan. Halos di na namin napansin na mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Girls, matulog na nga tayo para makapag-beauty rest na. Para bukas, pag rumampo tayo sa beach, fresh tayo. Ang sabi ni Alvin. So nagsipag-good night na kami sa isa't isa at nagsipasok na sa mga kwarto namin. Pagpasok ko sa kwarto ko, ay muli ko na namang napansin ang pulang libro. Actually, di pa kasi ako makatulog that time, kaya kinuha ko ito at sinubukang basahin. Binasa ko yung Latin na nakasulat kahit hindi ko naiintindihan. Halos nakaisang page na ako sa binabasa ko nang bigla akong nakaramdam ng antok. At maya-maya nga'y nakatulog na ako. Sa aking pagkakahimbing, bigla akong nanaginip. Sobrang sama nito. At animoy, totoo nga itong nangyayari. Nakagapos daw ang mga kamay ng kaibigan ko at may busal ang mga bibig. Maya-maya'y may taong papalapit sa kanila at may hawak itong kutsilyo. Lumapit ito kay Fe at biglang ginilitan ng leeg. Kitang-kita kong umagos ang napakaraming dugo kasabay ng pagbagsak ni Fe sa sahig. Sunod na nilapitan ng taong ito si Mia. Bago pa man ako makasigaw, ay mabilis din itong ginilitan ng leeg ng kaibigan ko. Sa hindi ko malamang dahilan, ay hindi ako makalapit sa kanila. Kaya wala akong magawa para matulungan sila. Si Alvin na lang ang natitira. Kitang-kita ko ang panginginig niya. Akmang gigilitan na ng tao ang leeg nito nang napahinto ito saglit. Biglang tumingin sa direksyon kung nasaan ako. Laking gulat at takot ko nang matitigan kong mabuti ang mukha niya. Ang taong pumatay kina Fe at Mia ay walang iba kundi ako. Oo, ako. Kamukha ko yung mamamatay tao na yun. Nakatitig siya sa akin at nakangisi. Sigaw ako ng sigaw pero walang boses na lumalabas. Nakita ko na lang na bumagsak na rin si Alvin. Nangingisay pa ang katawan nito at nakatitig sa akin. Ramdam ko ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Sobra akong nanlulumo, ngunit maya-maya pa'y bigla na lang akong nagising
Pawis na pawis ako at sobrang kabog ng dibdib ko. Agad akong bumangon at pinuntahan ang kwarto ng mga kaibigan ko. Inuna ko si Fe, tapos si Mia, at panghuli si Alvin. Nagulat silang lahat dahil 3:00 pa lang ng madaling araw ay nanggigising na ako. Yang naman, nasa kasarapan ako ng tulog ko eh. Ano ba yun? May problema ba? Ang sabi ni Mia. Habang sina Fe at Alvin ay pupungas-pungas pang hinihintay din ang isasagot ko. Nang makita kong okay naman ang lahat at nasa harapan ko nga ang mga buhay kong kaibigan, ay napanatag na ang loob ko. Nag-isip na lang ako ng pwedeng maidahilan sa kanila. Nag-text kasi si Maki sa akin. Ang sabi ko sa kanila. Ano? Nag-text lang yung ex mo sa'yo, ginising mo pa kaming lahat? Di mo na lang pinagpa-umaga yan? Kaloka ka? May inis na sabi ni Alvin. Humingi ako ng pasensya sa mga kaibigan ko at sinabihang magsipagtulog na lang ulit. Hindi ko na rin kinuwento yung masamang panaginip ko. Kasi naisip ko baka panaginip nga lang naman kasi talaga yon at baka pagtawanan lang din nila ako. Pagbalik ko sa kwarto ko, nakita ko na naman yung pulang libro. Pero sa di maipaliwanag na dahilan, naisip kong itapon na lang ito sa basurahan. Total, hindi ko rin naman naiintindihan ang mga nakasulat dito. Kinabukasan ay tinutokso ako ni Alvin tungkol kay Maki. Pinagtatawanan din ako nila Fe at Mia. Pero di ako makalaban sa pang-aasar nila dahil nga sa gawa-gawa ko lang naman yung pagte-text ng ex ko sa akin. Nagkayayaan ng barkada na magpunta sa tabing dagat. At hindi naman sa pagmamayabang, lapitin ang barkada namin ng mga kalalakihan. May 3 lalaki na lumapit sa amin at may mga hitsura ang mga ito. Nakasama namin sila sa inuman at masaya naman silang kasama. Tinanong nila kami kung saan kami tumutuloy. At sinabi nga namin dun sa may malaking lumang bahay. Natahimik sila. Nagsalita ang isa sa mga ito. Yung malaking bahay na mukhang haunted house? Nag-oo ako. At sinabing mukha lang naman pero okay naman yung bahay at mura pa pati ang renta. Sabat naman ng isang lalaki. May usap-usapan kasi na may sa demonyo yung bahay na yun. Basta mag-iingat kayo dun ha. Lalo ka na, Alvin. Sa halip na matakot sa sinabi ng lalaki, ay nagtawanan pa kami nila Fe at Mia. Dahil napansin naming kilig na kilig si Alvin. 8:00 na rin ng gabi nang makabalik kami sa bahay. At kanya-kanyang tungo na sa kwarto namin para magpahinga. Mag-10 na ng gabi nang marinig kong magsisisigaw si Fe. Dali-dali akong lumabas ng kwarto ko. Nagkasabay pa kami ni Mia papunta sa kwarto ni Alvin dahil doon nanggagaling ang boses ni Fe. Pagpasok namin ni Mia sa kwarto, ay nakita namin si Fe na pilit ginigising si Alvin. Nakita rin namin na may patak ng dugo sa sahig. Naglaslas ang kaibigan namin. Pinagtulungan naming buhatin si Alvin at agad na isinugod sa ospital. Awa naman ng Diyos ay nakaligtas siya. Nang magkamalay nga'y agad siyang tinanong ni Mia. Bin, ano bang problema mo? Lalaki ba? Bakit ka naman naglaslas? Galit na sabi ni Mia. Ayon kay Alvin, wala naman daw siyang problema. At lalong wala din daw siyang lalaki sa ngayon. Basta,
Ang alam niya ay nananaginip siya na naglalaslas siya ng pulso. At di raw niya alam na totoo palang ginawa niya yon. Medyo nagulat at kinabahan ako sa sinabi ni Alvin. Habang sila Faye at Mia ay napailing na lang. Lumabas ang dalawa para bumili ng makakain. At habang wala sila ay nagkwento ako kay Alvin. Ipinagtapat ko sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ko sila biglang ginising nung nakaraan. Ikinwento ko sa kanya ang masamang panaginip ko matapos kong basahin ang pulang libro. Teka, pulang libro? Yung sa Latin nakasulat? Ang sabi ni Alvin. At noon ngay na ikwento ni Alvin sa akin na nakita niya nga rin daw ang pulang libro sa kwarto niya at binasa ito. Labis akong nagtaka at kinilabutan nang sabihin niya yon. Dahil alam kong itinapon ko na yun sa basurahan. Kaya papaanong napunta ito sa kwarto niya? Kinabukasan ay nakabalik na kami sa bahay. Sinamahan ko si Alvin sa kwarto niya para noon ngay makuha na rin ang libro. Napag-usapan naming dalawa na sunugin na ito. Pero pagdating namin sa kwarto niya, ay hindi na namin ito mahagilap. Sinuyod na namin ang bawat sulok ng kwarto, pero wala talaga yung libro. Tinanong ko si Alvin kung saan niya ba ito iniwan, pero ang sabi niya na may sa ibabaw lang ng kama niya ito inilapag. Dahil sa hindi na namin makita ang libro, ay naisip namin na baka okay na kami. Lumipas ang maghapon at payapa naman ang lahat. Mag-aalas 7 na ng gabi nang tawagin ko sila Faye, Mia at Alvin para maghapunan. Naunang bumaba si Alvin at maya-maya naman ay si Mia. Pero ganun na lamang ang gulat namin ni Alvin nang makitang hawak ni Mia ang pulang libro. Napasigaw kami ni Alvin at sinabihan si Mia na bitawan ng libro. Pero maya-maya pa'y biglang dumating si Faye at sinugod si Mia. Halos matanggal ang anit ni Mia sa tindi ng pagkakasabunot ni Faye dito. Pilit naming inaawat ni Alvin si Faye pero napakalakas niya. Kitang-kita namin na nanlilisik ang mga mata nito. Sa sobrang pagkataranta namin, ay biglang sinampal ng malakas ni Alvin si Faye. Nabitiwan nito ang buhok ni Mia at maya-maya'y napahawak sa pisngi niya. Nang iniangat nito ang mukhay, bakas sa pagmumukha niya ang pagtataka na parang di alam kung ano ang nangyayari. Namumula rin ang pisngi nito dala ng pagkakasampal sa kanya ni Alvin. Nagtanong si Faye kung ano raw ba ang nangyayari habang hinihimas ang pisngi dahil sa namamanhid daw ito. Agad na nagsorry si Alvin kay Faye at ipinaliwanag kung bakit niya ito sinampal. Parang sinaniban nga ng kung ano si Faye kanina nang biglang sugurin si Mia. Nagsorry din si Faye kay Mia at sinabing di niya rin alam kung anong nangyari sa sarili. Tinanong ko naman si Mia kung saan niya nakuha yung pulang libro. Ang sabi niya ay nakita niya raw ito sa ibabaw ng kama niya at babasahin nga raw sana niya ito nang bigla ko naman siyang tawagin para kumain. Bigla namang sumabat si Faye at sinabing bago daw siya nakaidlip kanina ay nasa kanya ang pulang libro at binabasa nga din daw niya ito hanggang sa napapikit siya at nagising na nga lang nang masampal ni Alvin. Dahil sa mga nangyari, ay naalala namin yung sinabi ng mga lalaki sa beach at naniniwala na nga kaming may sa demonyo nga ang bahay na tinutuluyan namin.
at naniniwala din ako na may sumpa ang pulang libro. Sa takot namin ay nagsipaktakbuhan na kaming lahat at nagmamadaling sumakay sa kotse namin para makaalis na sa lugar na yon. Hindi na namin nagawa pang iligpit at kunin ang mga gamit namin doon. Mas naisip namin na makalayo na agad sa bahay bago pa muling may mangyaring masama sa amin. Kinabukasan ay tinawagan ko ang may-ari ng bahay para ipaalam na nakaalis na kami doon at kakoy may mga gamit pa kaming naiwan. Sinabi niyang ipapaligpit na nga lang niya ang mga ito at kung maaari balikan na lang namin para kunin. Nagdadalawang isip man akong bumalik pa sa lugar na yon ay napagdesisyonan ko pa rin pumunta dahil sa mahalagang gamit din ang naiwan namin doon. Tanging si Alvin lang ang napilit kong maisama ulit dahil takot na takot pa din sina Fe at Mia. Pumayag lang si Alvin dahil sa umaga naman daw pero bilisan lang daw namin dahil ayaw niya rin daw na abutin pa kami ng hapon doon. Nang makarating na kami sa bahay, ay nandun pa rin pala ang may-ari ng bahay. Sinalubong kami nito at sinabing nakaayos na ang mga gamit namin. Mukhang may ideya na raw siya kung anong nangyari, kaya't pilit niyang binabalik sa amin yung ibinayad namin. Maging siya at ang kanyang pamilya rin daw ay di nakatiis sa bahay na yon. Di raw nila ito magawang ibenta o ipasira dahil sa pamana raw ito sa kanya ng kanyang mga magulang. Kung kaya't pinapaupahan na lamang nila ito. Nabanggit ko sa kanya ang pulang libro. Ngunit wala daw siyang alam tungkol dito. Wala daw siyang nakikitang pulang libro sa bahay na yon. Nagkatinginan na lang kami ni Alvin dahil mukhang wala talagang alam ang may-ari sa bagay na yon. Ayaw na rin naming makipagtakutan pa, kung kaya't minabuti na namin ni Alvin ang magpaalam na sa may-ari. Inihatid pa kami ng may-ari sa sasakyan at sinabihan kaming mag-ingat. Nagpasalamat kami at sumakay na sa kotse. Akmang paaandarin ko na ito nang bigla akong mapatingin sa side mirror. Binalot ng takot at nginig ang katawan ko sa nakita ko. May lalaking nakaitim sa tabi ng may-ari ng bahay. At hawak nito ang pulang libro at nakangising kumakaway sa amin. Pinaharurot ko ang kotse at maging si Alvin ay nagulat sa sobrang bilis namin. Pero hindi ko na nagawang magsalita muna noon. Hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin ang nakakakilabot na karanasan namin sa bahay na yon. Pero laking pasalamat pa rin namin dahil nakabalik pa din kami ng Maynila ng mga kaibigan ko ng kumpleto at ligtas. Ngunit isinusumpa ko na kahit kailan at kahit ilang Semana Santa pang dumaan, ay hinding-hindi na kami babalik pa doon.